Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga tagapakinig at taga-subaybay po ng ating pong pag-aaral ng mabuting balita sa umaga. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Tayo po ay maghanda-handa na. Tayo 1 minuto na lamang po, tayo po ay magpapasimula na. Amen. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa sa mga kapatid po natin na nakatunghay ngayon sa iba't ibang lugar. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito na tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataon, halos araw-araw, ting umaga, ay nagkakaroon po tayo ng pananambahan at lapit sa ating Diyos. At pribilehyo talaga yon na tayo po ay makalapit sa Kanya. Ngayon pong araw na ito, ay naririto po tayo ngayon sa Dorothy Church sa Santa Ines, San Miguel, Bulacan. At tayo po ngayon ang magbabahagi ng mabuting balita. Kasama po natin ang ating pong Pastora Juliet. Kaya sa umagang ito ay magpasimula po tayo ng paglalambing sa Diyos. Simula po tayo na lumapit sa ating tatay. Isang anak na naglalambing, na lumalapit sa kanyang ama at nagsasabi, Lord, Tatay, ano po yung gagawin ko ngayon? Saan po ako pupunta? Ano po yung dapat kong ayusin? Ano po yung dapat kong mga gawin na makakaayon, makabubuti po at makapagtataas po sa iyong banal na pangalan? Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. At sa umagang ito, ating lambingin ang Panginoon. Ating itanghal ang Diyos sa ating mga puso. Ating iluklok ang pangalan ng Panginoon dito sa ating puso. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa pakabuti ninyo, O Diyos. Kawitin po natin yung Jesus, we enthrone you. Hallelujah. Glory to God. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sa umagang ito, kayo po ang pumuno sa amin. Kayo po ang mataas sa aming mga buhay. Dahil kayo ang Diyos na tapat na hindi nagbabago. Purihin kayo, Ama. Minsan pa, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Dinideklara namin, hari kayo. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus.
Jesus, and take your place. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang matampok sa aming mga buhay. Masumpungan po, Panginoon, ng mga kapatid, ng aming mga kapitbahay, ng bawat tao na kayo ang nabubuhay sa amin, O Diyos. Hallelujah. Na ang aming mga puso ay nabago ninyo. Salamat po sa inyo. Sa umagang ito, aming itinataas po ang inyong tagapagsalita. Naging Panginoon, ang bawat isang gagamitin po ninyo upang makinig. Ang inyong mga anak na mayroong kauhawan ng puso. Ang inyong mga anak na nagnanasa na makapakinig ngayon ng mabuting balita. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang aming tagapagsalita ngayon upang siyang maging bibig ng iyong kagustuhan na mangyayari at marinig naming lahat. Salamat po, Ama. Ito po ang aming idinadalangin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ang sasalita po ngayon ay ating pong kapatid, kamanggagawa na naka-assign po sa Door of Features sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Tinatawagan ko po ngayong umaga si Pastora Juliet Cervantes. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat sa umaga na to muli pagbubulay-bulayin natin ang kanyang mga salita. Amen. Makibukas nga po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 33. Doon po sa mga Bibles. Po sa may mga hawak ng Bible, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 33. Kanya pong nakita, ganito po ang sinasabi, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa ibang salin po, ang nakalagay po doon ay, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen. Tayo pong lahat ay yumukod at tayo manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa umaga na to, O Diyos. Napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa umaga na to, Panginoon, humihingi kami sa iyo ng gabay, Panginoon. Samahan niyo nga po kami, O Diyos, sa aming pag-aaralan ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mga simpleng mga salita mo, O Diyos, ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. At naman, Panginoon, yung nais mong parating na kapahayagan sa amin, Panginoon, o nais mong ituro sa bawat isa sa amin, Panginoon, nawa ay makuha namin ito, O Diyos. Hindi masayang yung maikling oras, Panginoon, para wala kaming matutunan, O God. Lord, maraming salamat po at anumang gawa ng kaaway, huwag niyo pong pahintulutang makakilos sa aming kalagitnaan. Bagkus, Panginoon, ang presensya niyo, Panginoon, ang aming maranasan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay may pamagat pong kasapat ang bunga ng katapatan sa Diyos. Alam niyo po, napakasimple lamang po nung mensahe na ito na binigay sa akin ng ating Panginoon. Ito po yung paborito ko pong talata sapagkat napakagandang pangako po nito ng ating Panginoon sa atin. Kung atin lamang po itong pagbubulay-bulayan, lalo na kapag tayo po ay dumaranas ng mga bagay na hindi na natin kaya, ay napakaganda pong katugunan itong mensahe na to na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen. Ang katapatan sa Diyos ay nagbubunga po ng kasapatan at kasaganaan. Ito po yung pinakabuod ng diwa po ng Matthew chapter 6 verse 33. Ang daan tungo po sa masaganang buhay. Ang daan tungo sa mabuting buhay. Amen. Pag-usapan muna natin ang ikalawang bahagi po ng ating teksto. Sabi po dito, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung ano po yung mga bagay na ito na binanggit sa mga naunang verse po ng Matthew chapter 6
verse 25 hanggang 32, kung atin pong babasahin yung mga naunang talata po na yun, ang mga ito ay ang mga pangunahing pangangailangan po ng tao. Ano po ito? Tulad po ng mga pagkain, damit, tirahan. Ang lahat ng mga ito ay hindi lamang ilan sa mga ito ay idaragdag po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Pansinin po natin yung salitang idaragdag. Ang mga pagpapalang material ay idaragdag po sa atin. Ibig sabihin, may nauna nang ibinigay. May nauna nang ibinigay na pagpapala. Ito po yung pagpapalang material ay dagdag lamang sa unang pagpapalang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ngunit madalas lamang natin na nakikita ay yung dagdag. Yun lamang yung nakikita natin. Hindi natin napapansin o binibigyang kabuluhan yung unang binigay na pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Halimbawa na lamang po ng bago ka binigyan ng Diyos ng masarap na pagkain, ay una, binigyan ka muna niya ng panlasa. Di po ba? Kadalasan, hindi po natin nabibilang na pagpapala yun na unang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito nga po yung panlasa. Nagiging aware lamang po tayo sa panlasa na yun kapag tayo po ay may sakit. Nun lamang natin nabibigyang halaga yung panlasa sa sarili natin. Sapagkat kapag tayo po ay may karamdaman, anumang masasarap na pagkain ang nasa harapan natin ay hindi po natin yung ma-appreciate kasi wala po tayong panlasa. Di po ba? Sino po ba dito nakaranas na ng positive or COVID-19 case? Dito po sa case po na to, isang pangunahing sintomas po nito ay yung pagkawala po ng panlasa. Isa lamang po yun. Pero nung ako po ay nag-positive, hindi naman po ako nawala ng panlasa. Iba po yung aking naramdaman. At sabi nga nila, gaano man daw kapait yung kinakain mo, gaano kaasim, gaano kaalat, o gaano katamis, hindi mo yung malalasahan. At ang sabi pa nga nila ay parang nakasimento yung ilong mo. Gaano po kahirap yun, di po ba? Kung bakit tayo naman mga Pilipino, kapag mayroong tayong mga sakit, at saka tayo nahahina ng masasarap na pagkain na hindi naman natin makain dahil hindi nga po natin malasahan. Lagi po natin tandaan na huwag po tayo mag-focus dun sa pangalawang pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tulad na lamang po ng mga pagkain, gaya na yan. At mayroon pong unang binigay sa atin ng ating Panginoon. At halimbawa na nga po yung panlasa. Amen? Ang tao po'y sapat sa ating pangangailangan. Di po ba? Kumakain tayo na 3 beses isang araw. May damit na sinusuot. May maayos na tirahan. Yan po ay kayang ibigay sa atin ng Diyos. Di po ba? Hindi lamang gusto niya itong gawin, kundi kaya niya itong gawin. Sabi po doon sa Efeso chapter 3 verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan, nagahari sa atin. Tutuparin sa atin ng Diyos ang lahat ng ito sa isang kondisyon po. Sabi po doon, kung matatagpuan niyang tapat tayo na naglilingkod sa Kanya. Amen? Yun po yung pangako sa atin ng Panginoon. Kung kayang ibigay sa atin ng Panginoon lahat ng hinanasan ng ating puso, kung matatagpuan niya na tayo po ay tapat na naglilingkod po sa Kanya. Lagi po tayo naghihintay ng mga pagpapala, ng mga blessing. Pero ang tanong, tayo po ba ay tapat na naglilingkod sa ating Diyos? Tayo lang po makakasugot ng mga bagay na yan. At sa ating pong teksto, mayroon pong 2 kapahayagan ng katapatan ang makikita natin. Ang mababasa po natin doon. Una na nga po yung, sabi po doon, unahin ang Diyos. Una, ang Panginoon ay dapat maging hari ng ating buhay. He must be the king of our life. He must be the center of our life, and He must be the center of our family. Sabi po doon sa binasa natin, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. So sabi doon, He must be our king. Dapat siya yung laging nauuna sa buhay po natin. Dapat siya yung lagi nating hinahanap. Kahit wala tayo sa mood, kahit tayo malungkot, may sakit, bigo, o wala tayong pera, kinakailangan unahin natin ang ating Panginoon. At kapag inuna natin ang Diyos sa ating buhay,
ay hindi po tayo mapapahamak. Sigurado, victory po mararanasan natin. Di po ba? Maging sa ating mga gawain sa bahay, maging sa ating mga business, kapag si Kristo ang inuna natin, tiyak yung business natin na yon ay magbo-boom. Di po ba? Naniniwala ako na na-experience po natin ang lahat ng yun. Maging tayo po ay aalis, hahawak ng manibela, or ano pa man, kinakailangan si Kristo unahin natin sa ating buhay. Huwag natin i-compromise ang Panginoon sa mga bagay na dito sa sanlibutan. Tulad na lamang pag-araw ng Sunday, may mga pagkakataon na mas inuuna natin yung mga bagay na gusto natin. Ilang oras na nga lamang ang nailalaan natin sa ating Panginoon ay hindi pa natin ito maibigay sa Kanya. At mas inuuna natin yung mga bagay na alam natin makakabuti sa atin. Pero alam naman natin na mas makakabuti kapag inuna natin si Kristo sa buhay natin. Nagiging bulag lamang po tayo. Ayaw natin i-focus yung sarili natin doon kasi mas gusto natin yung tayo yung nasusunod. Amen? May mga pagkakataon nga na kapag araw ng Sunday, noon gumagawa ang kaaway. Nung kanya hinahadlangan na para hindi makapunta sa bahay-sambahan. Ngayon nga, sa sitwasyon nga ngayon, akala ng mga tao ay pandemic, ay akala ng mga tao ay quarantine pa rin sila. Na nasanay na sila na hindi pumupunta sa bahay-sambahan. Pero ito dapat yung panahon na mas lalo tayong pumunta sa bahay-sambahan. Kasi mas lalo natin kailangan ng pag-iingat ng Panginoon sa buhay natin, di po ba? Pero ang ginagawa natin, nanatili na lang tayo sa bahay. Hindi sapat yung nanonood lamang tayo sa mga live services na ganito. Mas mainam pa rin po yung pumupunta tayo sa bahay-sambahan na kinakatagpo natin doon ang ating Panginoon. Kasi sa bahay, mayroong mga may mga hadlang yan. And minsan hindi ka nga hindi mo kinakaharap ang Panginoon sa maayos na pananamit mo, di po ba? Kapag ikay nasa bahay, minsan may mga hadlang, may tatawag sa iyo, may biglang gagawin ka, ganyan. Pero kapag ikay nasa bahay-sambahan, talagang nakafocus ka sa mga salita ng word ng Panginoon. Nakafocus ka sa mga sasabihin sa iyo ng ating Diyos. Amen? Kaya wag natin lagi i-compromise yung gawain ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa po, nakapahayagan ng katapatan na makikita natin sa teksto na ating binasa ay ang mamuhay ng matuwid. Kailangan tayong mabuhay ayon sa nais ng Panginoon. Ang Panginoon ang dapat binibigyan natin ng kasiyahan. Tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na Niya. Ang layunin ng ating paglilingkod ay upang bigyan ng kasiyahan at kaluguran ang ating Panginoon. Kailangan tiyakin natin na ang lahat ng ating ginagawa ay naaayon sa Kanyang banal na kalooban. Lagi po nating iingatan yung mga bagay na ginagawa natin kung ito ba ay nakakalugod sa ating Panginoon. Yung mga salita na lumalabas sa ating bibig, kung ito ba ay napapasaya natin ang ating Panginoon. Sa ating mga ginagawa, nalulugod ba ang Diyos sa ating mga ginagawa? Lagi po nating ingatan yung mga bagay na ginagawa at lumalabas po sa ating mga bibig. At upang matagpuan natin ang kaharian at katuwiran ng Diyos, kailangan po nating hanapin siya. Amen? Ang sabi po sa English ng ating verse, seek ye first the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang paghahari ng katuwiran ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos, ang batas ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang siyang nasusunod at hindi na ang ating sarili. Since tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, ay hindi na dapat yung sarili natin ang nasusunod. Dahil alam na natin na kapag ang sarili natin ang sinunod natin, ay hindi tayo mapapabuti. Isinuko na natin yung sarili natin sa ating Panginoon, kaya ang dapat ang batas ng Diyos, ang plano na ng Diyos ang masusunod po sa buhay natin. Si Pablo po ay may magandang paglalarawan po sa paghahari ng Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan po natin sa Galatia
chapter 2, verse 20. Sabi po niya doon, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng kanyang buhay para sa akin. Ang paghahanap sa kaharian po ng Diyos ay nangangailangan po ng lakas, ng tiyaga, ng panahon. Kailangan gamitin hindi lamang ang bibig, kundi ang mga mata, ang kamay, o ang buo nating katawan. Naalala ko po yung aking mga anak kapag sila po naghahanap ng isang bagay, kadalasan ay bibig po yung ginagamit. Lagi ko po sinasabi sa kanila na hindi yung bibig ang gagamitin kung hindi po yung mata. Kapag bibig ay hindi mo yun talaga makikita kasi hindi mo ginagamit yung mata. Amen? Ang paghahanap po sa Panginoon ang magbubukas po ng mga pagpapalang darating sa atin na tulad ng pagbuhos ng ulan. Di po ba? Kapag hindi natin hinanap ang ating Panginoon, huwag nating asahang may pagpapalang darating po sa atin. Ang nais ng Panginoon, lagi natin siyang hinahanap. Ang Panginoon di naman nagtatago yan, lagi lang nariyan siya. Hinihintay ka lamang niya na hanapin ka niya. Sabi sa Hosea chapter 10 verse 12, basahin po natin doon. Sabi po doon, maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo. Pauulanan kayo ng pagpapala. Imagine, pauulanan tayo ng pagpapala. Hindi lamang ambon kundi ulan. Alam niyo, maganda pa rito yung lalagyan ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon na nasa iyo ay yung nag-uumapaw. Di po ba? Puno na yung iyong lalagyan, may nag-uumapaw pa. Kapag hinanap natin ang presensya po ng ating Panginoon. Naranasan niyo na po ba maghanap ng isang bagay sa isang lugar na yung bagay na yung hinahanap niyo ay wala na pala doon? Ang tawag po dito ay paghahanap sa wala. Isang paghahanap na ang wakas ay kabiguan. Dahil wala na, hindi natin na makita kahit anong tindi pa yung paghahanap natin, hindi natin ito makikita. Sa kabilang dako sa paghahanap sa Panginoon ay hindi paghahanap sa wala. Bakit? Kundi paghahanap sa meron. Siya'y maabot sapagkat siya'y malapit. Ito ba? Siya'y matatagpuan sapagkat siya'y nagpapakita. Ang totoo, bago pa natin hanapin ang Panginoon ay hinanap na niya tayo. Katulad ng paghahanap niya kay Eva at kay Adan nung ito po ay nagkasala. Hinanap tayo ng Panginoon. Kapag hinahanap din natin siya, ay wala nang puwang na hindi tayo makakatagpo. Hindi tayo magtatagpo. Di po ba? Tayo lang hinihintay ng Panginoon na hanapin natin siya sapagkat ang Diyos ay hinahanap niya tayo. So kapag tayo ay nagkasalubong, ay wala nang dahilan para hindi po tayo magkatagpo. Natagpuan ako ng Diyos at natagpuan ko rin siya. Natagpuan na po ba natin ang Diyos sa buhay po natin? May mga kapatid tayo na hindi pa nila natatagpuan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Tayo yung gagamitin ng Diyos para matagpuan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Tayo yung magtuturo kung nasan si Kristo sa kanilang mga buhay. Amen? Gamitin natin yung sarili natin para makita at matagpuan nila ang Panginoon at maranasan din nila yung mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. At mailagay din nila sa kanilang isipan na kapag inuna nila si Kristo, ay tiyak magtatagumpay sila. Amen? Yung mensahe po sa atin ng ating Panginoon na to ay talaga naman pong lagi ko po itong ginagamit sa aking sarili at lagi ko po itong ina-apply at lagi ko rin po itong ibinabahagi sa aking mga kapatid sa Santa Rosa sapagkat marami pong mga Kristiyano na kapag dumanas na may hirap na sitwasyon sa kanilang mga buhay, instead na hanapin nila si Kristo sa buhay nila, ay lumalayo sila. Noon yung time na kinakailangan nating unahin ang Panginoon sa buhay natin.
Marami tayong pangangailangan sa ating Panginoon at gusto natin makuha yon, di po ba? And hindi naman natin makukuha yun kung wala naman tayong gagawin. Huwag natin gayahin si Juan Tamad na para makuha niya yung bunga ng bayabas na yon, ay higa siya sa ilalim na hintayin lamang niya yun na bumagsak. Huwag natin gayahin si Juan Tamad. Bagkus, gumawa tayo, kumilos tayo, hanapin natin ang ating Panginoon para yung mga gusto natin ay maibigay sa atin ng ating Diyos. Hindi ito mahadlangan. Amen? Kapag nawala tayo sa presensya ng ating Panginoon at kapag naligaw tayo, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon, hindi nahuli ang Diyos sa buhay po natin. Nakilala natin siya sa maagang panahon. Hanggat hindi dumarating po ang ating Panginoon, ay mag-double time po tayo sa pagtatrabaho sa kanyang ubusan. Bigyan natin ng kaluguran at kasiyahan po ang ating Panginoon sapagkat yun yung hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Paano natin magagawa iyon? Paano natin mabibigyan kaligayahan ng ating Panginoon kapag inuna natin siya? At huwag tayong mag-focus sa sarili lamang natin. Bagkus, mag-focus din tayo sa ating mga kapatid, lalo na yung mga kapatid natin na naliligaw ng landas, lalo na sa panahon ngayon. Maraming natatakot pumunta sa bahay-sambahan. Bakit? Dahil natatakot sila, baka sila magka-virus. Pero alam niyo po, kapag si Kristo ay lagi sa puso natin, kapag si Kristo ay bukang bibig natin, kapag si Kristo ay inuuna natin, iingatan tayo ng Diyos at hindi tayo dadapuan ng virus na yan. Dapuan man po tayo ng virus na yan, hindi tayo pababayaan ng Diyos na mawala, na ganun na lamang. Tulad po na naranasan namin, hindi kami pinabayaan ng Diyos at nakasurvive po kami. At alam ko may plano ang Diyos, bakit nangyari sa buhay po namin yon. Kaya wag po tayong matakot na pumunta sa bahay-sambahan, panahon na, yun ng mga mall na pupuntahan na ng mga tao, yung mga libutan, nalilibutan na ng mga tao. Bakit yung bahay-sambahan ay hindi mapuntahan ng mga tao? Kinakatakutan. Mga magulang ko at mga kapatid, tayo po na laging hinahanap si Kristo, ay gamitin nawa po tayo doon sa mga kapatid natin na naliligaw, doon sa mga kapatid natin na natatakot pumunta sa bahay-sambahan. Pauna natin sa kanila na kapag inuna natin si Kristo, ay hindi niya tayo pababayaan at hindi makakagawa ang kaaway sa buhay po natin. Amen? Sa araw-araw, sa umaga, kapag si Kristo ang inuna natin, sa buong maghapon na yon, tiyak kasama natin si Kristo. Tiyak yung pag-iingat ay kasama po natin. Amen? Ang mensahe po ngayon ay simple lamang po at ang nais parating sa atin ng Panginoon ay lagi po natin siyang unahin at mamuhay po tayo ng matuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay yumukod at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon sa mga mensahe mo o Diyos na ibinigay po sa aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa Panginoon ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Magamit namin ito sa bawat aspeto po ng aming buhay, lalo na kapag kami po ay nahihirapan, lalo na kapag kami dumaranas sa mga pagsubok, kung ano pang mahihirap na sitwasyon na aming buhay. Nawa Panginoon, ang mga salita mo ito Panginoon ay aming mapagbulay-bulayan at maging kalakasan po ng aming spirito, O God. Hallelujah. Lord, ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating devotion. Magandang umaga po sa bawat isa.